Naranasan mo na bang makilala ang isang taong parang perpekto sa simula, pero bigla na lang naglaho nung naging seryoso ka? Yung tipong sweet, consistent, at parang invested pero kapag napansin nilang tumitibay na ang koneksyon, biglang cold, distant, at parang hindi ka nakilala? Kung oo, hindi ka nag-iisa. Ayon sa psychology, may mga taong programmed na iwasan ang commitment hindi dahil masama silang tao, kundi dahil may mga pattern sa isip at emosyon nila na hindi nila kayang kontrolin. At dito natin sisimulang himayin ang The Mind of a Heartbreaker, bakit may mga taong takot magmahal ng totoo at bakit sila sobrang bilis makapanakit kahit hindi nila intensyon. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Bakit siya takot mag-commit? Ang psikolohiyang tinago ng isang heartbreaker. May mga taong ang galing magmahal sa simula. Parang alam nila lahat ng tamang salita, tamang timing at tamang moves para mapasaya ka. Pero kapag napansin nilang nagiging seryoso na ang relasyon, bigla silang umaatras. At dito nagiging malinaw ang tanong, bakit sila takot mag-commit? Ayon sa psychology, maraming heartbreakers ang may tinatawag na avoidance attachment style. Ito yung mindset kung saan mas gusto nilang panatilihin ang emotional distance dahil pakiramdam nila ang commitment ay isang panganib. Hindi sila komportable kapag masyadong malapit ang isang tao sa kanila. Para sa kanila, ang intimacy ay hindi comfort zone, kundi isang threat sa kanilang sense of control. Marami sa kanila ang lumaki sa environment na hindi stable ang emotional security. Pwede silang lumaki sa bahay kung saan hindi sila sanay sa affection o kaya naman ay madalas silang makaranas ng rejection. Kaya ngayon, natuto sila na mas ligtas ang hindi masyadong nag-i-invest. Kung hindi ka masyadong nakakatali, hindi ka ganun masasaktan. Kaya kahit magaling sila magpakilig, hindi ibig sabihin handa silang magtaya. Kapag nararamdaman nilang papunta na sa real relationship ang connection, instinct nilang umatras at magtago sa likod ng coldness, distance, at excuses. Hindi dahil ayaw kanila, pero dahil natatakot silang mawala ng sarili nilang emotional safety. Sa mindset nila, ang commitment ay parang pagsuko ng freedom. At ang freedom ang naging shield nila laban sa sakit. Kaya ang isang heartbreaker madalas hindi kontrabida. Madalas, biktima rin sila ng sariling takot. Lumalaban sa isang emosyon na hindi nila matanggap ng buo. Ito ang psikolohiyang tinatago nila, ang ugat kung bakit sila takot mag-commit. At madalas, hindi mo ito makikita sa unang tingin pero nandyan ito, nakaukit sa likod ng bawat pag-atras nila. 2. The Mind of a Heartbreaker. Ang totoong dahilan sa likod ng commitment issues. Kapag naririnig natin ang salitang heartbreaker, madalas iniisip natin na player, manipulative o walang pake. Pero ayon sa psychology, karamihan sa mga taong may commitment issues ay hindi talaga masama. May mas malalim silang pinanggagalingan at mas komplikado ang galaw ng isip nila kaysa sa nakikita mo sa surface. Ang isang heartbreaker ay hindi basta takot sa relasyon. Mas takot sila sa vulnerability. Para sa kanila, ang pagiging totoo at pagbubukas ng emosyon ay parang pagbukas ng pinto sa danger zone. Kapag nagiging intimate na ang connection, nag-a-activate ang defensive programming ng utak nila. Hindi sila sanay sa emotional transparency. Kaya kahit gusto kanila, may parte ng isip nila na nagsasabing mas ligtas ang hindi mag-invest. Marami ring heartbreakers ang may tinatawag na fear of engulfment. Ito yung takot na baka mawala ang identity o freedom nila kapag pumasok sila sa seryosong relasyon. Sanay silang kontrolado ang mundo nila at kapag may commitment na involved, pakiramdam nila mawawala ang kontrol na yon. Kaya mas pinipili nilang manatiling detached. May iba namang may tinatawag na repetition compulsion. Ito yung pattern kung saan inuulit nila ang parehong emotional dynamic na naranasan nila sa nakaraan. Kung nasaktan sila dati, iniisip ng utak nila na ang pag-iwas sa lalim ay nakakatulong. Kaya bago pa sila masaktan, sila na mismo ang tumatapos, umaatras o nanlalamig. At ang pinaka-ironic dito, marami sa kanila ay naghahangad ng pagmamahal, pero hindi nila kayang tanggapin ang mismong bagay na hinahanap nila. Parang may internal battle sa loob nila. Gusto nila ng connection,
pero takot silang mawala ang emotional safety. Ang totoong dahilan sa likod ng commitment issues ay hindi kawalan ng interest, kundi isang kombinasyon ng trauma, fear, at psychological patterns na hindi nila alam kung paano haharapin. Kapag mas naunawaan mo ito, mas nagiging malinaw na ang pagiging heartbreaker ay madalas hindi choice, kundi defense mechanism na matagal nang nakaprogram sa isip nila. 3. Psychology breakdown. Bakit may mga taong parang unlovable sa commitment? May mga taong kapag nasa early stage ng connection, ang dali mong mahalin. Masaya sila kausap, open-minded, at marunong magpakita ng interest. Pero kapag commitment na ang pinag-uusapan, bigla silang nag-iiba. Parang may invisible wall na tumataas sa pagitan ninyo. At dito pumapasok ang tanong, bakit may mga taong parang unlovable kapag seryoso na? Ayon sa psychology, hindi sila unlovable. Kadalasan, sila mismo ang naniniwalang hindi sila karapat-dapat mahalin ng malalim. Ang tawag dito ay low relational self-worth. Ito yung sitwasyon kung saan pakiramdam nila na kapag nakita mo ang tunay nilang pagkatao, matatanggihan mo rin sila. Kaya bago pa mangyari iyon, sila na mismo ang lumalayo. Marami sa ganitong klase ng tao ang lumaki sa environment na puno ng criticism, emotional neglect, o unpredictable affection. Natuto silang i-connect ang intimacy sa fear. Kaya ngayon kapag nararamdaman nilang tumitibay ang relasyon, ang utak nila ay nagpapadala ng psychological alarm. Parang sinasabi nito na huwag kang masyadong lumapit dahil pwede kang masaktan. May iba namang may core belief na hindi sila sapat. Hindi sila sanay na may taong nananatili. Kaya kahit gusto nila ng love, hindi nila alam paano ito tatanggapin. Ito ang dahilan kung bakit kapag commitment na ang usapan, bigla silang nagiging malamig, nagtatago sa humor, o parang nawawala ang emotional presence nila. Ang tawag dito ay self-sabotage. Ito yung pattern kung saan sinasadyang sirain ng isang tao ang isang magandang relasyon dahil naniniwala siyang hindi ito magtatagal. Para sa kanila, mas mabuting ikaw ang mauna kaysa sila ang maiiwan sa huli. Kaya kapag may taong parang unlovable pagdating sa commitment, hindi ibig sabihin hindi sila kayang mahalin. Madaling magmahal, mahirap lang para sa kanila ang magtiwala. At sa psychology, yun ang pinakamahirap basagin na pader. 4. Surface level love. Ano ang tumutulak sa isang tao para iwasan ang commitment? May mga taong magaling sa umpisa, magaan kausap, sweet, laging present, at parang sobrang invested. Pero kapag napunta na sa usapang commitment, bigla silang nagiging uncertain, defensive, at minsan parang ibang tao na hindi mo nakilala sa simula. Ang tanong, ano ang nagtutulak sa kanila para manatili lang sa surface level love? Ayon sa psychology, maraming tao ang pumapasok sa relasyon hindi dahil gusto nila ng depth, kundi dahil gusto nila ng validation. Kapag nasa surface level pa ang connection, nakakaramdam sila ng excitement, ego boost, at emotional reward na hindi masyadong demanding. Pero kapag lumalalim na ang relasyon, nagbabago ang dynamics. Mas kailangan ng effort, responsibility, at emotional vulnerability. At doon sila nagsisimulang umatras. Isa sa mga pangunahing dahilan nito ay emotional avoidance. Ang mga taong ganito ay natatakot sa intimacy dahil hindi sila sanay humawak ng malalim na emosyon. Kapag nararamdaman nilang kailangan na nilang magbukas ng totoong nararamdaman, nagiging uncomfortable sila. Mas pipiliin nilang manatili sa safe zone kung saan walang bigat, walang expectation, at walang totoong panganib sa damdamin. May iba namang may fear of failure. Pakiramdam nila na kapag pumasok sila sa seryosong relasyon, may chance na magkamali sila, madisappoint ka, o maulit ang sakit na naranasan nila dati. Kaya mas pinipili nilang magstay sa stage kung saan kontrolado nila ang sitwasyon. At syempre may mga taong nasanay na sa instant connection generation. Sanay sa quick attention, quick affection at quick exit. Surface level love ang comfort zone nila dahil hindi ito humihingi ng tunay na commitment na hindi nila kayang ibigay. Ang pinaka-ironic dito, gusto rin nila ng pagmamahal. Pero hanggang sa level lang na hindi sila kailangang maging totoo. Kapag kailangan na nilang magsiwalat ng sarili nilang insecurities, fear or wounds, doon sila nawawala. Kaya ang mga taong umiwas sa commitment ay hindi kulang sa capacity to love. Kulang lang sila sa capacity to stay kapag nagiging real na ang connection. 5. Emotionally unavailable. The psychology behind heartbreakers.
Kapag sinabi mong emotionally unavailable ang isang tao, hindi ibig sabihin wala silang emosyon. Ang totoo, marami sa kanila ay hypersensitive sa feelings pero hindi nila alam kung paano ito i-handle. Kaya ang ginagawa nila ay umiwas, magtago o magbigay ng limitadong access sa sarili nilang puso. Ito ang dahilan kung bakit sila nagmumukhang cold, distant o inconsistent. At dito nag-uugat ang pagiging heartbreaker nila. Ayon sa psychology, ang emotional unavailability ay madalas nabubuo dahil sa long-term protective behavior. Kapag lumaki kang hindi sigurado kung kailan ka mamahalin o kung minsan lang ipinapakita sa iyo ang affection, natututo kang huwag masyadong umasa. Kaya pagdating sa adulthood, tinutulungan ka ng utak na umiwas sa kahit anong bagay na may tsansang magbigay ng parehong sakit. Sa loob ng isang emotionally unavailable na tao, may dalawang conflict. Una, gusto nilang may koneksyon. Pangalawa, takot silang mapasok sa koneksyong hindi nila makokontrol. Kaya kahit nag-e-enjoy sila sa company mo, hindi nila ito kayang iparamdam ng tuloy-tuloy. Lalapit sila kapag komportable, lalayo kapag nararamdamang nagiging seryoso. Marami rin sa kanila ang may tinatawag na emotional bottleneck. Ito yung pattern kung saan sinasarado nila ang deeper emotions dahil hindi sila sanay na i-express ito. Kapag may lumalapit sa kanila na may genuine love, nagkakaroon sila ng instinct na tumakbo. Hindi dahil ayaw nila sa taong iyon, kundi dahil hindi nila alam kung paano tanggapin ang ganitong uri ng intimacy. At ang pinakamalungkot na parte, madalas hindi nila alam na nasasaktan nila ang iba. Para sa kanila, normal ang pagiging detached. Normal ang pagiging guarded. Normal ang paglagay ng limitasyon sa damdamin. Kaya ang isang emotionally unavailable heartbreaker ay hindi masamang tao. Hindi rin sila masaya sa cycle na paulit-ulit na nangyayari sa kanila. Pero hanggang hindi nila hinaharap ang sariling fear, trauma at emotional blocks, hindi sila magiging handa sa tunay na commitment. Ito ang psychology behind heartbreakers. Hindi sila kulang sa puso. Kulang sila sa kapasidad na ibukas ito nang hindi natatakot masaktan muli. 6. Bakit ka lang niya gusto kapag convenient? Ayon sa psychology, may mga taong bigla na lang lalapit kapag bored sila, malungkot o may kailangan. Pero kapag ikaw naman ang naghahanap ng effort, presence o kahit simpleng consistency, bigla silang nawawala. At dito pumapasok ang tanong, bakit may mga taong gusto ka lang kapag convenient? Ayon sa psychology, marami sa kanila ang may emotional dependency pero hindi commitment-oriented. Gusto nila ng comfort, affection at attention pero ayaw nila ng responsibility na kasama nito. Kapag kailangan nila ng energy boost, validation, or emotional support, madali silang lumalapit. Pero kapag ramdam nila na may inaasahan ka ng mas malalim, nagkakaroon sila ng instinct na umatras. May iba namang ang tinatawag na intermittent reinforcement pattern. Ito yung style na nagbibigay sila ng affection paminsan-minsan para hindi ka umalis. Pero hindi nila ito ipinapakita ng tuloy-tuloy. Sa psychology, ito ang pinakamalakas na uri ng attachment hook. Kasi hindi mo alam kung kailan sila magiging sweet ulit, kaya patuloy kang umaasa. May ibang tao rin na convenience-based ang connection dahil ayaw nilang maapektuhan ang personal goals o lifestyle nila. Gusto nila ng affection kapag free sila, pero kapag may mas mahalaga silang ginagawa, nawawala ka sa priority list. Hindi dahil hindi ka important, pero dahil hindi ka nila nakikita bilang commitment partner. Mas nakikita ka nila bilang emotional stopover. At meron din namang psychological avoidance. Ito yung mindset na kung saan gusto nilang maramdaman ang closeness, pero ayaw nilang pumasok sa long-term stability. Kaya hinahayaan nilang manatili ka sa pagitan ng almost at not quite. Enough para hindi ka umalis, pero hindi sapat para maging kayo. Ang katotohanan, hindi convenience ang problema, kundi ang limitasyon ng kanilang emotional capacity. Gusto ka nila, pero hanggang sa antas lang na hindi nila kailangang maging accountable o vulnerable. Kapag ayaw nilang maging committed, pero gusto nilang may magpapaligaya sa kanila, convenience ang nagiging basihan ng connection. At sa psychology, ito ang pinakamalinaw na tanda na hindi ikaw ang gusto nilang piliin. Ikaw ang gusto nilang puntahan kapag kailangan nila ng sandalan. 7. The fear of deep love. Bakit ayaw ng iba ng long-term commitment? May mga taong hindi takot sa pagpasok sa relasyon. Takot sila kapag tumatagal na. Sa simula, kaya nilang maging sweet, present at sobrang invested. Pero kapag napunta na sa usapang long-term, bigla na lang silang nagbabago. Mas nagiging guarded, mas madalang mag-reply at parang unti-unti silang kumakalas. Bakit ganito? Ayon sa psychology, ang fear of deep love ay isang uri ng emotional defense mechanism. Ito ang takot na kapag masyadong lumalim ang pagmamahal, mas magiging malaki ang posibilidad na masaktan, mabigo o maiwan.
Sa isip nila, the deeper the love, the deeper the wound. Kaya bago pa umabot sa point na magiging painful, sila na mismo ang naglalagay ng limitasyon. Marami sa mga taong takot sa long-term commitment ay lumaki sa environment kung saan hindi stable ang affection. Maaaring may trauma sila mula sa past relationships, broken family dynamics, o sudden abandonment. Kaya ngayon natutunan ng utak nila na ang intimacy ay may kapalit. At ang kapalit na iyon ay loss. Mayroon ding tinatawag na fear of accountability. Kapag long-term commitment na, hindi pwede ang half effort. Kailangan ng presence, maturity at emotional responsibility. At para sa iba, ito ang nakakatakot. Kasi hindi sila sigurado kung kaya nilang ibigay ang expectations na kasama ng totoong relasyon. May iba namang nasanay sa emotional independence. Ito yung tipo ng tao na sanay mabuhay ng walang sinasandalan, walang inaasahan, at walang kailangang i-maintain na emotional connection. Kaya kapag may taong pumasok sa buhay nila at nag-offer ng something real, nagkakaroon sila ng internal conflict. Gusto nila ito, pero natatakot sila sa possibility na maging dependent emotionally. At ang pinakamalalim na dahilan, fear of being truly seen. Kapag long-term commitment na, hindi mo na kayang itago ang flaws mo. Makikita ng partner mo ang insecurities, imperfections at vulnerabilities mo. At para sa taong takot sa deep love, ito ang pinaka-frightening. Kasi hindi sila sigurado kung tatanggapin ba sila o iiwan pag nalaman mo ang totoong sila. Kaya hindi lahat ng umaayaw sa long-term commitment ay walang pakialam. Madami sa kanila ay nag-iingat. Hindi dahil hindi kanila gusto, kundi dahil hindi nila alam kung paano magmahal nang hindi natatakot sa magiging kapalit. Sa psychology, fear of deep love is real. At hanggang hindi nila ito nahaharap, mananatili silang takot sa pag-ibig na may pangmatagalang pangako. 8. Heartbreaker mentality, pag-ibig na sinasadya nilang hindi pagtibayin. May mga taong magaling magsimula pero hindi marunong magpatuloy. Kayang-kayang umakit, magpakilig at bumuo ng connection na parang may future. Pero kapag oras na para patibayin ang relasyon, bigla silang nagiging ibang tao. Parang sinasadya nilang hindi hayaan lumalim ang pag-ibig. Ito ang tinatawag na heartbreaker mentality. Ayon sa psychology, ang mga taong may ganitong mindset ay madalas may strong desire for connection, pero limited desire for commitment. Gusto nila ang thrill, excitement at validation na dala ng bagong relasyon. Pero hindi sila interesado sa part na may effort, responsibility at emotional labor. Para sa kanila masaya ang pag-ibig kapag magaan at walang bigat. Marami rin sa kanila ang may subconscious fear of stability. Kapag ang isang bagay ay nagiging stable, predictable at seryoso, nawawala ang novelty. At ito ang ayaw nila. Hindi nila sinasadya, pero ang utak nila ay programmed na i-associate ang emotional depth sa pagkawala ng excitement. Kaya bago pa lumalim, sinasara nila ang pinto. May iba namang may tinatawag na emotional compartmentalization. Ito yung pattern kung saan hinahati nila ang sarili nilang emosyon. Pwede silang sweet ngayon pero detached kinabukasan. Kaya nilang magbigay ng affection nang hindi nagbibigay ng totoong commitment. At sa isip nila okay lang ito basta walang umaasa ng sobra. Kadalasan alam nila na nasasaktan ka. Pero mas pinipili nilang hindi patibayin ang relasyon dahil hindi sila handa sa responsibility na kaakibat ng tunay na pagmamahal. Mas gusto nilang hawak nila ang kontrol. Kung saan sila ang nagsisimula, sila ang nagwawakas, at sila ang nagdidikta kung hanggang saan lang ang koneksyon. Ang heartbreaker mentality ay hindi tungkol sa kawalan ng puso. Tungkol ito sa pagprotekta sa sarili, sa paraan na hindi nila napapansin na nakakasakit sila. Mas gusto nilang manatili sa stage na masaya, magaan, at walang panganib. Kahit alam nilang sa ganitong paraan, walang pag-ibig na tumitibay. At ito ang irony ng heartbreaker. Hindi nila sinasadya. Pero dahil sa cycle na nakasanayan nila, paulit-ulit nilang pinipigilan ang pag-ibig bago pa ito magkaroon ng tunay na halaga. 9. When love becomes a threat, bakit siya nagdi-disappear? Kapag tumatagal, may mga relasyon na sa simula ay exciting at puno ng kilig. Parang perfect ang timing, tamang effort at tamang connection. Pero kapag tumatagal, bigla na lang nagiging distant, nagiging cold at minsan ay nawawala. Bakit ganito? Bakit may mga tao na parang takot sa pagmamahal kapag nagiging matagal? Ayon sa psychology, para sa iba, ang love ay nagiging threat kapag nakikita nila ang intensity ng emosyon. Kapag tumatagal ang relasyon, hindi lang kasiyahan ang nadarama nila kundi expectation, responsibility at vulnerability. At ang takot sa vulnerability ay natural na protective mechanism ng utak. Para hindi masaktan, nagdi-disappear sila bago pa lumalim ang koneksyon. Marami rin sa kanila ang may attachment style na avoidant.
Ito ang pattern kung saan ang tao ay natatakot sa intimacy at emotional closeness. Kaya kahit gusto ka nila, kapag nararamdaman nilang masyado ng malapit ang relasyon, instinct nila ang lumikas. Hindi dahil ayaw ka nila, kundi dahil natatakot silang mawala ang sariling control at identity. May mga tao ring may fear of engulfment. Pakiramdam nila na kapag masyadong naging malalim ang relasyon, mawawala sila sa sarili. Kaya mas pinipili nilang umatras kaysa harapin ang posibleng emotional dependency. Para sa kanila, ang disappearing act ay proteksyon kahit nakakasakit sa iba. Minsan rin ito ay self-sabotage. Kung sanay silang nasaktan sa nakaraan, inuulit nila ang pattern na maiwasan ang sakit. Bago pa man masaktan muli, sila na ang nagtatapos, lumalayo o nagdi-disappear. Ang pinakamalungkot sa lahat, hindi nila ito ginagawa para saktan ka. Ginagawa nila ito para protektahan ang sarili mula sa emosyonal na panganib. At hanggat hindi nila hinaharap ang kanilang takot, patuloy ang cycle na ito magpapakita ng pagmamahal sa simula. At bigla na lang mawawala kapag tumatagal. Sa psychology, ito ang classic na example kung paano ang fear ay kayang sirain ang potensyal na pagmamahal bago pa man ito ganap na mabuo. 10. Hindi pa siya ready. Talagang ayaw lang? The psychology of avoiding commitment. May mga taong laging nasa pagitan ng oo at hindi. Sinasabi nilang hindi pa sila ready pero sa iba, tila ayaw lang talaga nilang maging committed. Ano nga ba ang tunay na nangyayari sa isip nila? At paano natin maiintindihan ang ugat ng kanilang pag-iwas sa commitment? Ayon sa psychology, maraming dahilan kung bakit umiwas ang tao sa commitment. Una, fear of vulnerability. Kapag pumasok sa seryosong relasyon, kailangan nilang ibukas ang sarili at ipakita ang tunay nilang nararamdaman. Para sa iba, sobrang nakakatakot ito. Mas ligtas sa kanila ang umiwas kaysa harapin ang posibilidad na masaktan. Pangalawa, attachment style. May mga tao na avoidant attachment ang pattern. Sanay silang mag-isa at natutunan nilang iwasan ang intimacy. Kaya kahit gusto nilang magmahal, instinct nila ang lumayo kapag nagiging seryoso na ang relasyon. Pangatlo, past experiences. Kung nasaktan sila dati o nakaranas ng broken relationships, natutunan nila na mas mabuting umiwas kaysa subukang magmahal muli. Ito ay protective mechanism ng isip para hindi maulit ang sakit. Pang-apat, fear of losing independence. Para sa iba, ang commitment ay parang paglimita sa personal freedom at lifestyle. Kaya bago pa man mawala ang control, pinipili nilang manatiling detached. At ang pinakamahirap, may mga taong hindi malinaw sa sarili. Gusto nila ng koneksyon, pero hindi nila alam kung hanggang saan ang kayang ibigay. Kaya mas pinipili nilang maglaro sa pagitan ng relasyon at pagkakalayo. Sa psychology, ang pag-iwas sa commitment ay hindi laging tungkol sa kawalan ng interest. Ito ay halo ng fear, past trauma, attachment patterns at self-protection. Hanggat hindi nila hinaharap ang mga ito, mananatili silang umiwas at madalas hindi malinaw kung hindi pa sila ready o talagang ayaw lang. Understanding this mindset helps us see that avoiding commitment is rarely simple. Ito ay komplikado na kaugat sa emosyonal at psychological patterns na hindi madaling baguhin. Ngayon, malinaw na kung bakit may mga taong takot sa commitment at bakit may mga heartbreakers sa paligid natin. Hindi sila basta cruel o walang puso. Kadalasan, proteksyon lang ito ng kanilang emosyon laban sa takot, trauma at insecurities. Sa bawat kwento, bawat pattern, at bawat psychology insight na tinalakay natin, makikita natin na ang pag-unawa sa isip ng iba ay susi para mas ma-handle natin ang ating relationships at ang sariling emosyon. Kaya kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.